Good morning again, everyone. Good afternoon, good evening, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is no this present moment. We are one. We are now on diary entry number 875. Today, I experienced a great suffering during the visit of our sisters. I learned of something that hurt me terribly, but I controlled myself so that the sisters didn't notice anything. For some time, the pain was tearing my heart apart, but all that is for the sake of poor sinners. O Jesus, for poor sinners. Jesus, my strength, stay close to me. Help me. Nakaranas ako ngayon ng matinding pagdurusa sa pagdalaw ng mga kapwa madre. Natuklasan ko ang isang bagay na lubang nakapagdulot ng sakit sa akin. Subalit sinikap kong kontrolin ang aking sarili upang hindi mawala ng mga kapatid na madre. Sa ilang panahon, ang sakit na ito ay halos bumiyak sa aking puso. Subalit ang lahat ng ito ay para sa mga abang makasalanan. O Jesus, para sa mga abang makasalanan. Jesus, aking lakas, manatili ka sa aking tabi. Tulungan mo ako. Hindi nabanggit dito ano ang dahilan ng pagdurusan niya ng araw na yun. This was after the sisters told something. Siyempre, pag dumadalaw, napansin ko na yan eh. Pag dumadalaw sa mga may sakit, may mga chismis sa labas na nakakarating. I remember during when my grandmother was still alive, may mga dadalaw sa kanya. Hindi naman talaga siya bedridden. Medyo mahina lang, pero nakakaunawa, nakakatayo, nakakaihi, gano'n. So, people, kasi nasa 80s na siya din. So, yung mga tao, dadalaw, yung kanyang mga anak, mga kapitbahay, from time to time, yung ano lang, casual lang, alam mo na siya, nung araw, ah, talagang pumupunta sa mga bahay, nagkwentuhan. So, every time they would go, si Lola, di naman nakakalabas na, di na nakakapamalengke. But she was always updated of what was happening outside. No? Alam lahat. Alam niya yung nangyari doon sa ibang tao, sa kapitbahay, doon sa isang tao. No? Kasi people, when they come, nagiging extension ng bahay. No? Chismis. No? Chismis sa labas. Kaya updated. No? When my lola passed away, di si nanay naman. Medyo, my mother died at 80 years old na siya namamatay. So siya din, yung last years, kasi pandemic nun eh, no? Before pandemic, medyo ano na rin siya, hindi na siya nakakalabas, hindi na nakakasimba. Kasi ang problem naman niya, hindi siya nakakalakad na yun. Mahina na yung tuhod. Pero malakas naman siya. Hindi katulad ng mga nung nag-pandemic or months before pandemic, hospital, tapos medyo humina na talaga. Pero prior to that, mga 2018, mga ganyan, yung mga friendship would come into the house, no? Bibisita, ganyan. So, alam din ni nanay kung ano yung nangyayari sa labas. Uy, si ganito, si ganyan, ganoon. Ang
isa pang hindi naiiwasan. Kaya nung mga last moments, naiinis na siya. Kasi even those things, halimbawa, si ganito, mare, namatay na. O kaya si ganito, na ospital, ang hina na, yung mga ganon. Those were the news that really, that she wished would not be told kasi nakakapagpahina talaga. No? Kasi syempre, alam niya that she was also in that stage. No? Any moment, pwede na rin siyang mamatay, gano'n, no? Nanghihina na rin siya, nagkakasakit. Nang ba na nagkakaroon ng nai-intensify ang kanyang fear of death dahil doon sa mga news. Kaya nung mga talaga latter part, talaga hindi na kami, ayaw na namin na may bibisita kasi or meron siyang specific person sa wag mo pa pupuntahin dito yan. Yung ganon. Kasi nga, ang isa pang kinaiinisan niya, yung siya naman ang ipagchichismis. Alam niya na ganun eh, no? Siya yung ipagchichismis. Paglabas. No? Dahil ibabalita naman, uy, si Maring Dili, ganito. Yung nanay ko na ipagchichismis. Diba? So, sometimes, hindi tayo aware dun sa mga bagay na kailangan nating sabihin when visiting sick. At uh, di natin alam or alam naman natin, kaya lang, it was just so juicy, quote unquote, may mga bagay na nangyayari sa labas, so juicy that hindi natin naiiwasan ikuwento whenever we would be visiting sick. Kaya sinasabi ko yan, kapag madalaw sa may sakit, yung kontrolin ang mga sasabihin. It should be comforting and it should uplift or lift up no, the sick person. Hindi yung lalo siyang maawa sa sarili niya at lalo siyang matatakot mamatay kasi nga we were not careful of the words we are telling. So, parang ganito yung nangyari kay Faustina, no? Nasa ospital na nga siya, naka-confine. Pagdalaw ng mga kasamang madre, ibinalita pa yung ganun. No? Dati na siguro na masama ang loob. Ay, hindi naman masama, no? But it was breaking her heart. No, whatever it is, it was not mentioned, but it was breaking her heart. Na trigger uli yun. Ganong feeling upon hearing that. But with Faustina, it was different naman. Whenever she would feel such things, no, yung nakakapagpabigat sa kanya, sa puso niya, she would offer those pains for the poor sinners. Kaya she would unite her sufferings with the sufferings of Jesus and thereby participating or taking part in Jesus' passion. Nakakatulong na. And of course, yung effect noon, she would be helping poor sinners. So maganda kung ganun sana. Kung lahat ng bibisitahin natin ay may uh, ganoong kaunawaan. Malawak ang pangunawa. Bagamat masasaktan, pero they know how to channel those pains. They know what to do with those pains. E paano kung ordinary person, just like my mother, na hindi nakakatulong. Lalo silang nangingilabot, natatakot. Especially if you would be bringing news of people dying, people getting sick, si ganito mahina na, ganito na hospital. Those are bad news that would really put them in state of fear.
baka kasi sila na yung sumunod. Yung mga ganun ba, no? When you say namatay na si ganito, feeling nila, ako na yata ang susunod na uupos na yung mga kumare ko, kaibigan niya. So, let's uh, have this policy of mercy na parang ganun. Yung whenever we would be visiting sick, we should carry with us the merciful heart of Jesus and our own merciful heart. Yung hindi ka naman maaawa, hindi kasi ganun dapat, no? Yung kaawaan mo sila kasi lalo silang maaapektuhan. But when we visit sick, let us una pray with them. Sama sila sa pananalangin na when we pray the chaplet, make sure they also pray the chaplet. And without parang bringing that commotion na parang nagpunta ka doon, magcha-chaplet ka, na para bang that would be the end. No? Kasi minsan may ganun ding tingin, no? When we visit sick people naman, as devotees tayo, no? In group pa, no? Yung parang kukunin na ni Lord. So, wag nating ipadama yung ganun uh, pakiramdam na magdadasal dahil alam natin na malapit na siyang mamatay, parang gano'n. So, let us be very sensitive sa approach, sa salita, sa kilos, and it should always be to bring joy to them, peace for them, and hindi parang hindi nila mamalayan nila naunawaan na nila na kailangan na pala ng mga ganitong bagay. So, when you pray the chaplet, maintindihan na nila na this is not uh, preemption. Ito, preview no, sa mangyayari sa kanila. But it is help the soul.